You know, we've worked hard on the defensive side. Degara, their big guy, he's a load for everybody. Magandang araw ka-Express Info. Ang tagumpay ng Gilas Pilipinas sa mga nakalipas na laban kontra world-class teams ay nagbibigay ng malaking kasiyahan at inspirasyon sa mga Pinoy. Habang madalas nating purihin ang mga manlalaro sa kanilang kahusayan, ang malaking papel ng coaching staff sa tagumpay ng kupunan ay hindi dapat baliwalain. At sa videong ito, susuriin ang mga pangunahing pagkakaiba ng coaching style ni na Coach Tim Cone at Coach Chat Reyes at ang epekto nito sa kasalukuyang estado ng Gilas Pilipinas. Sa particular, ang paggamit ng kanilang sistema at ang pagsusumikap ni Coach Tim Cone na mapanatili ang continuity ng national team program ang naging susi sa tagumpay ng kupunan. Sa pamumuno ni Coach Chat Reyes, naging kilala ang Gilas Pilipinas sa paggamit ng small ball philosophy at dribble drive offense. Isang strategy na nagbibigay prioridad sa bilis at liksi sa laro. Sa halip na umasa sa malalaking manlalaro, nakatuon ang sistemang ito sa mabilis na galaw ng bola, pagsasamantala ng mismatches at paglikha ng pagkakataon para sa mga tirada sa paint o perimeter. At dahil dito, mas naging agresibo ang opensa ng kupunan at nagkaroon ng mas mabilis na daloy ng laro na angkop laban sa mga malalaki ngunit mas mabagal na mga kalaban. Ang small ball philosophy ay nangangailangan ng mga versatile na manlalaro na kayang maglaro sa iba't ibang posisyon. At sa ilalim ng sistemang ito, mas binibigyang halaga ang agility, shooting at playmaking kaysa traditional na post plays. Mahalaga rin dito ang pagkakaroon ng mahusay na ball handlers na kayang makalusot sa depensa ng kalaban at magbigay ng scoring opportunities para sa mga kakampi. Ang stratehiyang ito ang naging sandatan ng Gilas sa mga laban sa international stage kung saan madalas nilang nakaharap ang mga mas matatangkad at malalaking kupunan. Gayunpaman, isang kapansin-pansing aspeto ng strategying ito ang limitadong paggamit ng malalaking manlalaro tulad ni Junmar Fajardo at Kai Sotto, na karaniwang itinuturing na backbone ng frontcourt ng kupunan. Sa kabila ng kanilang laki at husay, hindi sila naging sentro ng sistema ni Coach Chat, bagkos ay ginamit lamang sa mga piling pagkakataon. Mas nakatuon ang opensa sa spacing at ball movement na naglalayong lumikha ng bukas na tira o mabilis na atake bago pa man makapag-set up ng depensa ang kalaban. Bagamat naging epektibo ang strategying ito sa ilang laban, nagdulot din ito ng mga hamon lalo na kapag kinakailangan ng rim protection at rebounding sa ilalim. Maraming tagahanga ang nagtatanong kung paano maging ma-integrate ang mga talento ni Junmar Fajardo at Kai Sotto sa sistema nang hindi nasisira ang small ball approach. Sa kabila nito, patuloy ang Gilas Pilipinas sa pagpapanday ng kanilang estilo ng laro na pinagsasama ang bilis at versatility upang mapanatili ang kanilang competition laban sa malalakas na kupunan sa mundo. Well, sa kabilang banda naman, si Coach Tim Cone ay kilala sa kanyang triangle offense, isang sistemang nakasentro sa mga malalaking players at ball movement. Isa siyang tagapagtanggol ng paggamit ng big lineup na nagresulta sa pagbibigay ng mas malaking papel kina Junmar Fajardo at Kai Sotto bilang pangunahing manlalaro ng Gilas sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang pagbabago ng sistemang ito ay naging malinaw sa mga nakaraang laban ng kupunan na nagbunga ng mas balansing laro at mas epektibong depensa laban sa mga malalakas na kalaban. Ang triangle offense ay hindi lamang isang taktika kundi isang systematic na diskarte na nagbibigay din sa ball movement, spacing at player positioning. Sa sistemang ito, mahalaga ang papel ng mga big men, hindi lamang sa pagdepensa kundi pati na rin sa opensa. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit sina Kai Sotto at Junmar Fajardo ay ginawang main players ni Coach Tim Cone. Dagdag pa rito, ang layunin ni Coach Tim Cone na panatilihing intact ang team at ang kanilang sistema ay nagpakita ng mas malalim na pananaw sa tagumpay ng kupunan. Sa halip na palaging magdagdag ng mga bagong players, binibigyang diin niya ang continuity ng programa. Ang ganitong strategy ay naglalayong gawing pamilyar ang mga manlalaro sa sistema
kilalanin ang tendencies ng bawat isa, at mapahusay ang team chemistry sa bawat laro. Well, sa sports, ang consistency at familiarity sa isang sistema ay mas mahalaga kaysa individual brilliance ng mga manlalaro. Ang kupunan na may malinaw na sistema at maayos na koordinasyon ay mas malaki ang tsansa na magtagumpay sa mga mahihirap na laban. Sa ilalim ni Coach Tim Cone, nagkaroon ng Gilas ng mas matatag na pundasyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtutok sa sistema sa kabila ng kawalan ng ilang pangunahing manlalaro tulad ni Kai Sotto. At ang pagbabalik ni A.J. Edo at Jamie Malonzo na parehong original na membro ng 12-man lineup ng Gilas ay nagbibigay ng karagdagang kalakasan sa kupunan laban sa New Zealand. Si A.J. Edo sa kabila ng mga injury na dinanas sa nakaraan ay patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa shot blocking at depensa. At si Jamie Malonzo naman, bagamat nasa injury list pa rin, ay nasahang makapagbigay ng malaking tulong sa wing position kapag bumalik. Ang laban kontra New Zealand ay magsisilbing pagsubok sa strategy ni Coach Tim Cone. Sa kabila ng pagkawala ni Kai, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng kupunan dahil sa matibay na pundasyon ng kanilang sistema. Hindi lamang ito tungkol sa individual na talento, kundi sa koordinasyon at teamwork ng buong kupunan. Ang New Zealand, na kilala sa kanilang pisikal na laro at mahusay na execution, ay isa sa pinakamahirap na kalaban ng Gilas. Ngunit sa mas malaking papel ni A.J. Edo at Junmar Fajardo sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, inaasahang mas magiging epektibo ang Gilas sa pagbabantay sa mga big men ng tall blocks. Ang focus ni Coach Tim Cone sa depensa at ball movement ay magbibigay ng opportunity sa Gilas na makontrol ang tempo ng laro at mapigilan ang mga open looks ng kanilang kalaban. Ang hindi palaging pagpalit ng mga players ay isang genius move ni Coach Tim Cone at sa pamamagitan ng pagkilala sa kahalagahan ng continuity, nabawasan ang learning curve ng mga manlalaro at mas nagkaroon sila ng oras upang paghusayin ang kanilang laro sa ilalim ng sistema. Ang ganitong diskarte ay hindi lamang praktikal, kundi isang testamento sa mahabang karanasan at basketball IQ ni Coach Tim Cone bilang isang coach. At kung ihahambing sa nakaraang sistema ni Coach Chat Reyes, ang dribble drive offense ay mas nakatuon sa improvisation at individual brilliance. Habang ito ay epektibo laban sa ilang kupunan, mas mahirap itong gamitin laban sa world-class teams na may solidong depensa at mas malalaking manlalaro. Sa kabaligtaran, ang triangle offense ni Coach Tim Cone ay nagbibigay ng mas balansing opensa at mas matibay na depensa na angkop sa international basketball.